So ngayon nga po mga minamahal, nagsalita yung attack dog ni former President Rodrigo Roa Duterte. And alam naman natin yung kanyang number one attack dog, maliban kay Harry Roque, abay itong si Robin Padilla. So nagkukukuda, nagsasalita ang napakagaling nating utol nating hudlom na number one senador na walang ibang ginawa kundi atakin ng administrasyon imbis na maglingkod sa taong bayan. Nagsalita, mga minamahal. Ito ang kanyang sabi. Yan. Basahin natin sa inyo, ha. Sabi ni Robin Padilla, Marcos administration na po tayo, eh. Bakit hindi po natin buksan yung kaso sa Pilipinas? Bakit po natin kailangan nandito tayo sa ICC? Pagdating sa sasabihin mo sa akin kung gusto nating magbago, hindi natin gusto magbago. Naglolokohan lang tayo sa Pilipinas at hindi na ako sasama doon. Alam mo, Senator Robin Padilla, kung usapan lokohan lang din, kami yung niloko mo. Yun yung totoo dyan. Kami yung niloko mo. Dahil unang-una, halal ka ng taong bayan. Inelect ka. Number one. Senador ka ng bansang Pilipinas, isa ka dapat sa naglilingkod sa mamamayang Pilipino dahil binabayaran ka namin. Binabayaran ka ng tax namin, kaya tax ng ina mo ka. Binabayaran ka ng mga taxpayer. Pinapasweldohan ka namin bilang senador na supposedly pinaglilingkuran kami. Pero ano yung ginagawa mo? Mas inuuna mong magpaka-attack dog kay former President Duterte instead na paglingkuran ng taong bayan. Kaya nga nagtataka ako eh. Ilan na lang nga ba yung totoong senador ng bansang Pilipinas? Kasi kahit vice presidente, mga minamahal, hindi na natin na-feel eh. Yung VP, laging wala. Nasaan yung presensya niya? Tapos call out siya ng call out. Sinasabi niya na, ang problema ng bansa ay kahirapan. Ang problema ng bansa ay korupsyon. Lagi niya kino-call out yun. Pero, paano natin gagawa ng solusyon? Paano makakatulong mismo? Itong si VP Sara Duterte, kung siya mismo, wala dito sa bansang Pilipinas. Diba? Actually, yung sinabi ng Robin Padilla, sabaw na sabaw yun. Paliwanag natin mga minamahal ha. Ito dyan yung sagot, mga minamahal, ni Atty. Cristina Conti sa sinabi ni Robin Padilla. Ang sabi ni Atty. Cristina Conti, yan o, kasi total tinatanong niya lang din naman, di ba? Na bakit pa tayo mag-ICC, bakit hindi na lang natin buksan yung korte ng Pilipinas? Sinagot ni Atty. Cristina Conti, itong si Robin. Ang sabi niya, for the four main crimes, the International Criminal Court tracks crimes against humanity. So si Digong may ginawang crimes against humanity. Crimes of aggression, genocide, and war crimes. No interim release has been granted ever. Rinig yun? Kasi humingi sila mga minamahal ng interim release. Yan ay kung papayagan itong si Digong sa kanilang hinihinging interim release. Kaso mga minamahal, yung kaso ni Digong sobrang lalim. War on drugs, crimes against humanity, genocide, and syempre meron ding aggression. Diba? So, from my point of view, there is zero probability that VP Sara Duterte would bring Duterte home. So, wala. Malabo pa sa malabo. Diba mga minamahal? And sobrang pabor naman ako dun. Diba? Kasi kapag nandito lang din naman si former President Duterte, wala kayong ibang ginawa kundi pinagraralin ninyo ang tanda na ng tao. Diba? Instead sana naalagaan ninyo. Doon sa ibang bansa, sobrang healthy. Yung food nila doon, talagang napaka-nutritionist nila. Si Digong naalagaan doon ng maayos. Yung problema lang doon ni Digong, yung pagiging loner.
Kasi mag-isa lang siya sa kulungan. At wala namang ibang paproblemahin si Duterte bukod dun. Kasi kung pagkain, ang dami. Healthy pa. Eh di long live. Nakakapagpahinga ng maayos si Digong. Not unlike dito, sa Pilipinas. Matanda na yung tao, pinagtatrabaho nyo pa din. Matanda na yung tao, sinusulsulan nyo pa din na manira. Yun yung nakakaiyak na nakakalungkot kay Digong. Ginagamit ninyo kasi yung pangalan niya. Kasi sino-sino ba kayo kung wala si Duterte? Di ba mga minamahal? Alright, ito lang kasi yung mahirap eh. Masyadong nagmamarunong itong si Robin Padilla. To the point na sinasabi niya na bakit buksan na lang natin yung Pilipinas, bakit doon pa kailangan sa ICC? Eh, ang hirap ng kaso ni Digong eh. Unang-una, yung justice system ng bansang Pilipinas, medyo tagilid. Baka mamaya, nang dahil sa pera, mabayaran ang mga husgado. Actually, sa totoo lang, hindi kayang hawakan ng Pilipinas ang kaso ni Duterte. Pag sa Pilipinas, madali lang yan mapawalang sala. So, paano natin mabibigyan ng justice yung mga namatay or pinatay ni former President Duterte? Kaya much better na ICC na lang ang humawak ng kaso. Dahil in the first place, mga minamahal, noong unang hearing nga, diba, hindi naman naging bias. Request si Digong, Zoom, okay, granted. Si Jaldea pumunta, pinagbigyan, pinagsalita. Gets ninyo? Diba? Mga minamahal? So, ano pa ba yung dapat hilingin? Ano pa ba yung ikinakatakot, ikinababahala ni Robin Padilla? Eh, nasa maayos naman nakalagayan si Duterte. Yun lang. Sa punto na baka makulong siya. Makukulong naman talaga si Digong dahil may kasalanan siyang ginawa. Kaya nga nililitis eh. Kung siya ay ma-acquit, then, okay. Tayo yung may kasalanan, mali tayo sa pag-aakusa. Yun ay kung ma-acquit. Pero what if hindi? Diba? What if hindi ma-acquit? So, doon sila natatakot sa posibilidad na baka makulong itong si former President Duterte. At isa pa, kung sa Pilipinas lang yan gagawin, mukhang naglolokohan lang tayo. Yeah. Kasi mostly, may kapit pa dito si Digong. At saka sa ICC, mas mahawakan yung kaso ng maayos kasi napaka-fair ng ICC. Matagal na tayong kumalas doon. Wala na nga jurisdiction yun eh. Kaya nga lang, meron tayong cooperation via Interpol. So, yung International Police ang nagpahuli kay Digong. Diba? Huwag kang magmarunong, Robin Padilla. Kasi wala ka din namang alam. Sa Pilipinas, nabibili ang hustisya. Diba? Saka yung kaso niya, mula nung mayor pa siya sa Davao, yun, isa din yun sa iniimbestigahan ng ICC. At miyembro pa din tayo nung time na yun ng International Criminal Court. Hindi mo ba naintindihan yun? Senador ka ng bansang Pilipinas eh. Pero bakit nagiging attack dog ka ni Duterte? Paglingkuran mo kami. Kasi you are a public servant and you are meant to serve the country. Hindi ka inelect para maging maka-Duterte. Inelect ka para paglingkuran kami. Yun lang mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.